na sa amin ay may likha. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang biyaya na ipinagkaloob po sa amin. At sa oras pong ito, kami po ay nagsama-sama upang mag-aral ng iyong salita. Hinihiling ko po, Panginoon, na buksan mo po ang puso ng bawat isa na naririto, na nakikinig ng iyong salita. Tulungan mo po ng bawat salita na pag-aaralan namin ay maitanim sa kanilang puso at isip. Tulungan mo po ang mga nagnanais na maligtas na sa pagkakataong ito, maunawaan, Panginoon, ang lubos ng iyong pag-ibig. Mula sa simula hanggang sa matapos, itinitiwala po namin sa iyo ang lahat. Tulungan mo din po ako na maituro ko lamang ng tama ang iyo pong salita at hindi ang aking sariling opinyon o sarili ko man na kaisipan. Ipinagkakatiwala po namin sa iyong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kung may Bible kayo, pwede niyong tingnan sa inyong sariling Biblia, yung mga Bible verse. Kung wala, dun po sa mga newcomers, eto po, meron po tayong Bible verse dito po sa screen. So, check ko lang. See? So, yan yung unang verse natin sa Ecclesiastes chapter 11, verse 9. So, ito po ay Youth Bible Seminar. So, nakalagay dito sa Ecclesiastes chapter 11, verse 9. Sabi po dito, ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga araw ng iyong kabataan. Lumakad ka sa mga lakad ng iyong puso at sa paningin ng iyong mga mata. So, ang gandang basahin yung unang verse, yung kulay white. Kasi bilang kabataan, o habang malakas ka pa, pwede mong gawin lahat ng gusto mo. So, kung saan ka masaya, sundin mo. Yun ang nakalagay dyan. Sabi dyan, pasayahin ka ng iyong puso sa mga araw ng iyong kabataan. Lumakad ka sa mga lakad ng iyong puso. Kung anong gusto mo, pwede mong gawin. Habang malakas pa tayo, pwede kang ikaw ang masunod sa sarili mo. So, ang ganda sa tenga. Tapos sabi dito, at sa paningin ng iyong mga mata. Kung sa palagay mo, anong tama, di gawin mo. So, meron tayong kalayaan na gawin kung ano yung gusto mo sa sarili mo. Pero, meron pong, hindi doon nagtatapos. Tignan niyo yung kasunod. Sabi dito, ngunit alamin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito, ay dadalhin ka ng Diyos sa paghukom. Kumbaga, malaya kang gawin lahat ng gusto mo. Pero tandaan mo, pag namatay ka, haharap ka sa Diyos. Merong paghukom. Ibig sabihin, so pwede natin gawin lahat ng gusto natin, pero dapat ready tayo. Na pag siningil ka ng Diyos kung paano ka namuhay sa mundong ito, so tatanungin ka ng Diyos kung saan ka namuhay, ready ka doon sa paghuhukom ng Diyos. So, ito pong Bible seminar na ito, paghahandaan natin yung para dito sa paghuhukom ng Diyos. Merong paghuhukom na nakalagay sa Biblia. So, sa Mateo chapter 11, verse 28 and verse 29, so, sinabi po dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. So, ito pa yung invitation. Lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yan po ang nagsasalita dyan, yung ating Panginoong Jesus. Nakatanggap na po ba kayo ng invitation? Nakatanggap na kayo? Anong invitation na tanggap nyo? Sino nakatanggap ng wedding invitation? Birthday. Grabe, wala man lang kahit isa nakatanggap. Wala pa po? Nag-invite sa inyo? Uy, pumunta ka naman sa birthday ko. Wala pa kahit isa? Nakakalungkot naman yan. O, meron. Halimbawa, ganito. Alam niyo Mount Isarog? Anong likod ng Mount Isarog? Anong lugar? Kunyari, may nag-invite sa'yo, best friend mo. Uy, pumunta ka sa birthday ko. Pero ang bahay niya doon, nasa likod ng Mount Isarog. Pupunta kayo, hindi? Pupunta kayo, hindi? Hindi. Bakit? Malayo. Ang tagal nyo hindi nagkita. Sabi nyo, nagkita kayo dito sa Naga, sa SM Naga. Uy, kaibigan, ikaw pala. Oh, iniimbitahan kita sa birthday ko. So, pumunta ka. Ang bahay namin, doon sa likod ng Mount Isarog.
sabi niya, hindi pupunta kasi malayo. Yung iba, pupunta o hindi? Best friend nyo, nag-i-invite sa inyo. Maaari yung iba sabi, pupunta. Yung iba, hindi. Sabi niya, pupunta, hindi siya pupunta kasi malayo. Di ba? Layo nun, Mount Isarog sa likod. Paano kaya pumunta dun? So siguro, iikot ka pa papunta dun sa papuntang Ocampo. Makapunta ka lang sa likod ng Mount Isarog. Pero hindi siya pupunta kasi malayo. Kasi tawid bundok yon. Pero may nakapunta ba dito sa inyo ngayong gabi, bumiyahe kayo, tumawid kayo ng bundok? May nakarating dito na tumawid ng ilog, dagat, o kaya bundok, para makarating kayo ngayon sa lugar na to? Wala naman? Maayos po yung dinaanan nyo? Okay, maayos. So yung invitation, kung doon, yung iba pupunta sa Mount Isarog kasi birthday, eto, ini-invite kayo ng Panginoong Jesus. Hindi ito tawid dagat. Hindi tawid bundok. Siguro maaaring nakapunta kayo dito, madali lang, nakasasakyan kayo. So, iniimbitahan kayo ng Panginoong Jesus, so nakikita ko, walang hadlang para hindi kayo makapunta. Kumbaga, yung Panginoong Jesus, nag-i-invite sa inyo. Sabi dito sa Bible verse na ito, sa Mateo chapter 11, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ibig sabihin, yung Bible seminar na ito na gagawin natin o ginagawa natin mula ngayon hanggang sa Friday, patungkol ito sa kaluluwa. Hindi natin pag-uusapan kung paano kakikita ng pera. Paano kayo yayaman. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa iyong kaluluwa. Hindi natin pag-uusapan kung paano kayo gagaling sa inyong sakit physical. Maaring meron dyan sa inyo, may sakit physical. Ano ba, mga cancer o kung ano-ano pa mga sakit. Maaring sa isip nyo, naku, makasimba nga para mapagaling ako sa sakit kong cancer. Hindi po yun ang purpose natin. Yung ating kaluluwa. So, tungkol sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Nakalagay sa 2 Timothy chapter 2, verse 4. So, titingnan ko po sa Bible. So, medyo mabagal lang yung ginagamit ko, pero tingnan nyo po sa screen. Sabi dito, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Nagnanais. Ibig sabihin, gusto ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. Ang ibig sabihin niyan, yung mga tao ay hindi paligtas. Kaya kailangang maligtas. So, isa lang ang purpose kung bakit tayo nandito. Isa lang. Ito po. Sabi dito, kaligtasan. Pag sinabing kaligtasan, buhay na walang hanggan. Pagligtas, merong buhay na walang hanggan. Yan yung target natin kung bakit po tayo mag-aaral ng Biblia mula ngayon hanggang sa Friday. So, tungkol sa kaligtasan. So, wag kayong mamimiss yung target. Yan yung target natin. Sa Friday, last session, kailangan makasigurado ka na ligtas ka. So, maaari, may nandito, hindi pa po ako pastor sigurado. So, lagi kong tinatanong, paano kung kunin ng Diyos yung buhay mo ngayon? Saan ka pupunta? Sigurado ka na ba na sa langit ka pupunta? O sa impyerno? Kung ang sagot nyo, hindi ko po alam eh. So, magandang chance to para malaman nyo kung yung tamang paraan kung paano maliligtas. Kung ang sagot mo naman, Pastor, alam ko na yan. Kailangan ko pa rin bang makinig? Kailangan din. Para ma-check mo yung sarili mo, talagang ligtas ba talaga? Yung ebidensya mo ba sa kaligtasan, talaga bang nakalagay sa Biblia? So, mahalaga po na i-check natin yung ating sarili. Pero sa part nyo, may mahalagang bagay na kailangan kayong gawin. Nakalagay dito sa Kawikaan chapter 8, verse 17. Yung inyong puso, habang nakikinig ng words of God. Sabi dito, babasahin ko, iniibig ko silang sa akin ay umiibig. At ako'y natatagpuan ng humahanap sa aking masigasig. So, matatagpuan daw ang Panginoon ng mga tao na naghahanap sa kanyang masigasig. Pag sinabing masigasig, maglalaan kayo ng oras. Oras. Kasi maaari bukas ng gabi, may umagaw ng oras nyo. Sa halip na papunta kayo dito sa simbahan para makinig ng words of God, niyaya kayo sa SM. O kaya sa swimming. May mga bagay na pwedeng umagaw ng oras nyo. Pero kung talagang desidido kayo na malaman yung kaligtasan, kung paano maliligtas yung inyong kaluluwa, maglalaan kayo ng time. And then, uunahin nyo ang words of God. Makinig ng salita ng Diyos, uunahin nyo. Yun yung tinatawag na masigasig.
Pwede kaya? Nung nag-seminar ako sa Cebu, tinanong ko yung mga tao. Sana makabalik po kayo bukas. Sabi nila, meron po kaming alagang bata. Binaliktad ko yung tanong. Sabi ko, paano kung bibigyan ko kayo ng 5 milyon? Makabalik lang kayo bukas. Matapos nyo yung Bible seminar na ito, babalik kayo o hindi? Sabi nila, babalik po. Paano kung may inaalagaan kang bata? Ay hindi, iwanan ko po yan. Papaalagaan ko sa iba. Paano kung may pasok ka, ay a-absent muna po ako sa school? Kasi 5 milyon yung pinag-uusapan eh. Paano kung may sakit ka ako kayo? Halimbawa, sumakit ka ako yung tiyan nyo. Okay lang po, kahit masakit yan ko, pipilitin ko, uupo po ako dyan sa likod. Binago ko yung tanong, desidido na sila. Sabi ko, paano kung ngayong gabi, tapusin natin yung 5 session, kasi tigda 2 oras to. Di ba ba? Ngayon, 2, bukas 2. So, 10 hours lahat. 10 oras hanggang sa Friday. Sabi ko, paano kung tapusin na natin, magdamag, yung 10 session, may 5 milyon ka. Ay, naku, okay po sa amin. Tuwang-tuwa sila. Bakit? Tungkol saan? Sa pera. Kung iisipin natin, totoo yun. Pag tungkol sa pera, gagawin ng tao lahat. Kahit ako 5 milyon, tapusin natin to. Okay na sa akin, tapusin natin to. Pag pera, meron tayong isip na, okay, gagawin ko lahat kahit may sakit. Diba kahit may sakit yung tao, pumapasok pa rin sa trabaho? Pero kung isipin niyo, anong mahalaga? Pera o kaligtasan? Alin po mahalaga? Pera o kaligtasan ng kaluluwa? Kaligtasan po ng kaluluwa. Wala kayong makikita na kaligtasan for sale. Diyan sa SM, walang ibinebenta na kaligtasan. Bihira lang yung dumating yung pagkakataon na mag-aral tayo ng Biblia kagaya nito. Kaya nakikiusap ako, kung mahal nyo ang sarili nyo, mahal mo ang sarili mo, tulungan mo ang sarili mong maligtas, yung iyong kaluluwa. Yun yung maitutulong mo sa iyong sarili. May Bible verse dito, sa Luke chapter 14, verse 16 to 18. Sabi dito, ito'y sinabi na kwento ni Jesus Christ. Babasahin ko po sa inyo. So makinig kayong maigi. Sabi dito, subalit sinabi ni Jesus sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. At sa oras ng hapunan ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, hali kayo sapagat ang lahat ay handa na. Ngunit silang lahat ay pare-parehong nagsimulang magdahilan. Sinabi ng una sa kanya, bumili ako ng isang bukid at kailangan kong umalis at tingnan iyon. Hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. So makita niyo yung kwento? Meron daw naghanda ng malaking hapunan. Ready na lahat. At sabi dito sa yung kulay dilaw, hali kayo sapagkat ang lahat ay handa na. Wala nang dapat gawin yung mga bisita. Pumunta na lang kasi ready na lahat. Pero yung mga in-invite, sabi dito, ngunit silang lahat ay pare-parehong nagsimulang magdahilan. Ano yung dahilan ng una? Sabi niya, bumili ako ng isang bukid, kailangan kong umalis at tingnan iyon. Ang dahilan niyo yung kanyang bukid. Pwede niya namang iwanan yung bukid, di mo ba? Pwede, o kaya sa susunod na lang. Pero inunan niya yung bukid. And then sabi naman itong isa, sabi niya, hinihiling ko sa'yo, pagpaumanhinan mo ako. And then, yung isa pa na verse. So sabi dito sa kasunod na verse, sinabi ng isa pa, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin. Hinihiling ko sa iyo, pagpaumanhinan mo ako. So hindi rin siya makakapunta kasi bumili siya ng 5 magkatuwang na bakang lalaki. So ilan lahat yan? 10 mag-asawa. And then, sinabi ng iba, ako'y nagpakasal, kaya't hindi ka ako makakarating. So, yung nag-invite, yung inimbitan, hindi pumunta. Ilagay natin sa lugar nyo. Birthday nyo. Special na birthday nyo. Inimbitahan nyo yung mga tao, nagbigay kayo ng invitation. Hindi kayo sinipot. Anong mararamdaman nyo? Nakaready na lahat. Nagpa-catering ka. Lahat nandyan na. Nakadamit ka, nakagown ka. Pero walang sumipot kahit isa. Anong mararamdaman nyo? Okay lang? Masakit, hindi? Siguro, baka mag-iiyak ka. Imagine niyo to, Meron na naghanda ng isang malaking hapunan, hindi maliit na hapunan, malaking hapunan. At ang lahat, handa na. Ang problema, yung mga inimbitahan, hindi pumunta. May kanya-kanyang dahilan.
Yung hapunan, sumisimbolo yan sa kaligtasan. Yung kaligtasan, ready na. Nakahanda na. Para maligtas ang tao, kailangan nyo na lang pumunta dito at makinig ng pag-aaral ng Biblia. Pero maaari, may mga dahilan tayong kanya-kanya. Pero kailangan pumili kayo, ano ang dapat nyong unahin? Ano yung priority ninyo? Kung mahalaga yung inyong kaluluwa, paglaanan nyo po ng time, yung 2 oras natin dito. So, maaari may mga ginagawa pa kayo, ipagpaliban nyo muna. Yung mga appointment nyo ngayong linggo, mas mahalaga yung gawain ng Panginoon. Sabi dito sa last na verse, at bumalik ang alipin at iniulat ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Sa galit ng may-ari ng bahay ay sinabi sa kanyang alipin, pumunta ka agad sa mga langsangan at sa makikipot na daan ng bayan at dalhin mo rito ang mga dukha, ang mga pilay, ang mga bulag at ang mga lumpo. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang ipinag-utos mo, gayon man ay maluwag pa. At sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Tingnan niyo yung kulay dilaw. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong iyon na inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking hapunan. Yun daw in-invite, hindi makatikim. Bakit? Binaliwala nila yung invitation. So, maaari yung kung in-invite kayo sa birthday, okay lang mag-reject kayo doon. Pero yung panawagan ng Diyos para sa kaligtasan ng inyong kaluluwa, sana huwag niyo pong palampasin. Huwag niyong baliwalain. So, nakalagay sa Kawikaan chapter 28, verse 9. Sabi dito, ang naglalayo ng kanyang pandinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang panalangin, karumal-dumal. Mahalaga yung pakikinig. Kasi sa ating pakikinig, magkakaroon tayo ng tamang pananampalataya. Nakalagay niyan sa Roma chapter 10, verse 17. Basahin natin lahat ito. Basahin natin, 3, 2, 1. Kaya ang pananampalataya ay nagagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, para magkaroon ng tamang pananampalataya ang tao, kailangan niya pong makinig. So, hindi yung magsasayaw. Ano pa? Magtalunan, hindi. Mag-iyakan, hindi rin. Ang pananampalataya ay nagagaling sa pakikinig. So sa oras na ito, hinihiling ko po, mag-focus kayo. Alam ko, pagod kayo. Yung iba, mga estudyante, pagod sa school. Maaaring may nandito galing sa trabaho. So kahit medyo inaanto kayo, labanan nyo. And then, yung tenga nyo, nakapokus. Kasi, mahalaga yung pakikinig para magkaroon ka ng tamang pananampalataya. I-check natin yung Bible. So, kasi walang ibang paraan para maligtas sa pamamagitan lang ng pag-aaral ng Biblia. Sabi dito, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Tingnan niyo po. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Yung kasulatan, yan ay Biblia. Sapagkat iniisip niyo, sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan. So sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng Biblia, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kailangan nating i-check yung Bible. Kung ano yung sinasabi ng Biblia. Mahalaga yung kaalaman. Kung walang kaalaman, maraming tayo napapahamak dyan. Kung walang kaalaman. Sa Bible, di ba? Sa Hosea, chapter 4, verse 6, ito po. Nung Old Testament, marami yung napahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Babasahin ko sa inyo. Sabi dito, ang aking bayan ay nawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Mahirap maniwala sa isang bagay na hindi mo naman naiintindihan. Bigla ka na lang maniniwala. Halimbawa ito, oy, bili ka nito. Pampatangkad to. O, bibili ka ba agad? Halimbawa, sinabi ko sa iyo, pampatangkad to. O pampasexy to, inumin mo. Iinom ka ba agad? Ay talaga? Sige, gusto ko maging mas sexy. Iinumin mo agad? Grabe kayo kapag ganun. Bigla ka na lang, ay talaga, pampasexy to? Ni hindi mo malang binasa. Basta sinabi lang niya, pampasexy to, gusto mo maging sexy, ininom mo agad. Kumulo yung tiyan mo. Napahama ka pa. Mahalaga yung kaalaman. Mahirap maniwala na basta-basta pag sinabing, pampasexy to, iinom ka agad kasi gusto mo maging sexy. Ganon din sa kaluluwa. Mahirap maniwala sa isang bagay na hindi natin naiintindihan. Bago maniwala,
i-check muna natin. Yan bang pinaniwalaan natin? Tama. Yan bang pananampalataya ko? Ayon ba talaga ito sa Biblia? Baka hindi. O baka ayon lang ito sa aking damdamin. Mahalaga na i-check natin yung ating pananampalataya. So, para dun sa mga newcomers, siguro, meron ditong video. Check ko lang. So, medyo mabagal pag nag-video. So, sige, isa lang. Meron ditong video tungkol sa isang experiment. So, yung sa kwarto, may tumutunog na bell. Tit! Dapat, yung mga tao doon tumatayo. So, pag tumunog yung bell, tit! Tatayo sila. Check ko lang ako nandito. May isang babae na pumasok doon. Hindi niya alam kung bakit tumatayo yung mga tao. Pero dahil nakikita niya na yung marami, ganun ang ginagawa, naisip niya, naku, parang ako ang kakaiba dito. Gaya na nga lang ako. Kahit hindi niya alam kung bakit ginagawa yun ng mga tao, sumunod na lang siya. Ganon din ang kanyang ginawa. So, i-check ko po kung nandito na yung video. Sorry. So, check ko. Okay ba dito? To answer that question, we set up a Medyo nangangapa lang ako sa ano, pero check nyo po. hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat, and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act
is that similar forces are subconsciously shaping the way you think. So makita ninyo yung mga taong to, yung babae, gumaya lang siya. Kasi sabi niya, parang excluded ako eh. Ako lang mag-isa. Pero nung gumaya na ako, parang ang gana sa akin. Parang naging okay yung feelings ko nung gumaya ako sa kanila. Kumbaga, pero ang totoo, hindi niya naman naintindihan. Bakit ganun ang ginagawa? Lumalabas parang uto-uto ka lang yan kapag ganyan. Ibig sabihin, kung sa ating pananampalataya, mahalaga yung kaalaman. Mahirap maniwala sa isang bagay na hindi mo naman talaga naiintindihan. Bago ka maniwala, mahalagang i-check mo muna yung pinaniniwalaan mo. Halimbawa, sa ating kaligtasan. So, siguraduhin mo muna na ligtas ka. Suriin yung kaligtasan. Yung bang kaligtasan ko, ayon ba talaga ito sa Biblia o hindi? So, yung pinaniniwalaan ko ba nasa Biblia o wala? Dapat maging malinaw po sa atin yun. Huwag basta-basta maniwala. Kaya nga ito, pag-aaralan natin yung Biblia para ma-check yung ating pananampalataya. Sabi diyan, ang aking bayan ay nawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sabi din dito sa sunod na verse, ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Sila'y may sigasig para sa Diyos. Sigasig. Grabe yung sigasig. Di ba kanina binanggit ko dapat may sigasig? Ang Diyos natatagpuan ng mga masigasig na humahanap sa Kanya. Pag sinabing masigasig, maglalaan ka ng oras at uunahin mo siya. Pero ito may problema dito sa verse na ito. Sabi dito, ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos. Ano ang problema dito? Subalit hindi ayon sa kaalaman. Kailangan i-check natin, yung ginagawa ko ba, ito ba ang gusto ng Diyos? Baka yung ginagawa ko, puro lang ako sigasig. Hindi naman pala ito ang gusto ng Diyos. Baka sarili ko lang ito nakagustuhan. So, wag tayo mag-rely sa ating sariling opinion. Mag-focus lang tayo dito sinasabi ng Biblia sa mga session na susunod natin. Sabi sa Kawikaan chapter 3 verse 5, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Maaring may sa isip nyo, tama ako. Ito ang tama. Pero sinabi ng Bible, mali. Kailangan nyong alisin. Yung kaisipan na yun. Huwag nyong ipilit. So, ang mahalaga, yung nakasulat sa Biblia, paniwalaan ninyo. So, yung hindi nakasulat, sinabi ng dalawa, sa isip mo, yan ang tama. Yun na yung kinagisnan mong tama. Pero sinasabi ng Biblia, mali. Huwag mong gawin yan, mali yan. Kailangan mong alisin yun. And then, kailangan tanggapin mo yung nakalagay sa Biblia. So, yung pag-aaralan po natin ngayon, so, iisa-isahin ko sa inyo, tinan nyo po sa screen. So, eto po. Ano ang layunin ng buhay? Meron ba talagang Diyos? Totoo ba ang Biblia? Meron ba tayong Espiritu? Diyos ba ang lumikha ng mundo at lahat ng narito? Sino ako sa harapan ng Diyos? Paano makakapasok sa langit? Yan ay mga basic na tanong sa ating buhay. Pero pag namatay ka na hindi mo yung nasasagot, problema yan. Parang yung chairman ng Samsung. Yan yung question niya bago siya namatay, hindi niya nasagot. So ito, magandang pagkakataon sa inyo. Iisa-isahin natin to. So, unahin natin yung pinakauna. Ano ang layunin ng buhay? So ito. Ano ang buhay? Bakit ka ipinanganak sa mundo? Bakit ako isinilang sa mundong ito? Mahalaga na mapag-isip-isip yan. Meron na bang isang beses na pumasok ka sa kwarto mo? Tapos, napag-isip-isip, nag-meditate ka, inisip mo, bakit kaya ako pinanganak sa mundong ito? Ano kaya yung layunin ng aking buhay? So, mahalaga po yun. Tanungin natin yung Diyos. Diyos ang lumikha, tanungin niyo siya. Ano yung purpose? Pag-aaralan natin ngayon kung ano ang buhay ayon sa Biblia. So, ito yung unang verse. Sa Awit, chapter 90, verse 10. Basahin natin lahat ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon. O kung malakas kami, ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. Ayon sa Biblia, yung buhay natin, 70 taon. Kung malakas, 80 taon. Ilang taon na kayo? So, ilan na lang ang natitira sa inyo? Sabi ng Biblia, 70.
Kung malakas ka, kung nag-exercise ka, aabot ka ng 80. Sa panahon natin ngayon, nangyayari yan. Minsan nga, 60 pa lang eh. May mga tubo na dito, may mga host na sa ilong. May mga komplikasyon na. Bihira na ngayon yung umabot ng 100. Nangyayari yun nakalagay sa Biblia. 70 hanggang 80. At hindi lang yun. Sabi dito, ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Kayo, mga estudyante, hindi ba kayo nakakaranas ng hirap sa araw-araw? Okay lang? Walang hirap sa buhay nyo? Yung mga magulang, kailangan magtrabaho para mapag-aral ang mga anak. Yung mga nag-aaral, gigising ka ng maaga. May kipagsiksikan ka dyan sa sasakyan, makapapunta sa school. Ilang taon yan, gagawin mo yan. Hirap. Bigla, magkakasakit ka. Bigla, wala na kayong makain. May mga time na ganun. So may kita natin yung buhay, hirap at kaguluhan lamang. Yan ang nakalagay sa Biblia. Oo, nagiging masaya kayo. Pero, pagkalipas ng ilang araw naman, malungkot ka na naman. Pag sumweldo ka, masaya. Kapag wala na naman yung pera, wala nang laman yung bulsa mo, malungkot ka na naman. Depende sa wallet mo yung saya mo. So, ganyan ang buhay. So, hindi tayo magkakaroon tunay na kasiyahan sa pamamagitan ng mga bagay na nandito sa lupa. Kasi ayaw ng Diyos na umasa tayo dito. Kaya nga may langit na nilikha ang Diyos. Yan yung purpose natin kung bakit tayo nandito. At yung buhay natin, madaling lumipas at kami ay nawawala. Yan ang sinasabi ng Bible tungkol sa ating buhay. Napakaikli. Kaya nga habang nabubuhay tayo, so kailangan masigurado natin, matiyak natin yung ating kaligtasan bago yung ating pagharap sa Panginoon o bago yung ating kamatayan. So yung buhay natin, ulitin ko, maikli. Hirap at kaguluhan lamang. Ano pa? Ito pa. Para saan tayo nabubuhay? Para saan ka nabubuhay? Tinanong ko yung mga dun sa amin. Para saan kayo nabubuhay? Nag-seminar ako dun sa Bulacan, Sangat. Pastor, para magtrabaho, kumita ng pera. Alam niyo sagot sa akin nung nag-seminar ako sa Laguna? Tinanong ko, para saan po ang buhay? Para saan kayo nabubuhay? Pastor, para kumita ng pera. Naku, sabi ko dapat unahin niyo po yung kaligtasan ninyo. Paano kung mamatay kayo mamaya? Hindi natin alam, pwedeng mamatay tayo mamaya. Sabi sa akin, Pastor, pag may bigas, ligtas. Pag walang bigas, utas. Yun po yung sagot niya sa akin. Pag may bigas daw, ligtas. Tama naman. Yun tiyan mo. Pero yun tiyan, pwede maging Diyos. Paano naman yung kaluluwa? Yung kaluluwa, hindi pwedeng makapagligtas ang bigas ng kaluluwa. So, kailangan natin ng salita ng Diyos. Pero kung ganito nga, trabaho, kung dito umiikot ang ating buhay, kailangan magtrabaho para gumastos, para mabili yung ating mga pangangailangan. Diyan na lang umiikot ang buhay. Ito. Trabaho. Pagising mo sa umaga, kain. Pasok sa trabaho. Yan. Tapos, kain, tulog. Trabaho, kain, tulog. Diyan na lang. Sweldo. Gastos. Trabaho. Gastos. Sweldo. Bigla magkakasakit. Kulang na naman. May kita nyo, parang maswerte pa sa atin yung animals kung dyan lang umiikot ang buhay natin. Yung alagaan yung aso, nagtatrabaho? Hindi. Pero kumakain. Yung mga animals, hindi nagtatrabaho, kumakain. Tayo, tatrabaho para makakain. Kung iisipin nyo lang, kung dyan umiikot ang buhay, parang maswerte pa sa atin yung animals. Di ba po? Kaya dapat maintindihan, hindi tayo nabubuhay para lang dyan. Yan ay paraan lang para mabuhay. Hindi ka nabubuhay para dyan. May layunin yung buhay natin. Hindi po para lang kumita, gumastos ng ating mga pangangailangan. So, para magbayad daw ng bill, eto may nilad. Ano sa inyo? Kasoreko. Ano? May nilad. Sa inyo, yung tubig ay nawasa. PLDT, ano sa inyo? Ganon din. Ayan pa, Meralco, Kasoreko sa inyo. Di ba? Yan. Para bayadan yung mga bills, pagkain.
Yan daw ang buhay ng tao. Kaya kailangan magtrabaho dahil sa pangailangan kasi yan, sweldo. Pera, sweldo. And then, pagkasweldo, pangangailangan. Bago mo magkatapusan, ubus na yung sweldo. Tapos, pangangailangan. Diyan lang umiikot. Kapag ganyan, malaking problema yan. Sabi naman nung isa nag-attend sa akin sa Angat, kasi tulog eh. Nag-Bible seminar ako, inaantok. Natapos yung seminar, may nagkwento sa aking matanda, Pastor, alam niyo po yung apo ko, hindi na daw siya papasok. Kasi pala yung buhay daw, ganyan lang pala daw, kain, trabaho, tulog. So hindi ko po sinasabing, huwag kayong magtrabaho. Kailangan magtrabaho para mabili yung mga pangangailangan natin. Matustusan yung pangangailangan, makapag-aral, pero hindi ka nabubuhay para lang dyan. Hindi yan ang layunin ng buhay. Tingnan nyo ito. So, yan, ito. Picture na to. Purpose of life. Yan. Ipinanganak. Tapos na yan. Medyo malakas, pahinaan na lang. Nag-aral. Eto kayo. Sino sa inyo nag-aaral? Estudyante. And then yung iba siguro dito, exam. Pampagising. Exam. Pagka-exam, bakit kailangan nyo maipasa yung exam? Para saan? Para? Bakit kayo nag-aral at nag-exam? Para saan? Trabaho. O ba't naman kayo nagtatrabaho? Para saan? Pastor, mag-aasawa po ako. Pagkatapos mag-asawa, anong kasunod? Basta pastor, mabili ko lahat ng gusto ko sa sasakyan, bahay, kotse, magkaroon ako ng anak, makatapos yung anak ko sa pag-aaral. Ibig sabihin, pastor, magiging successful ako. Success. Pagkatapos maging successful, anong kasunod? Pastor, lahat okay na sa akin, nasa akin na lahat. Anong kasunod? Uugod-ugod ka na. Magre-retiro ka na. Retire. Pagka-retire, anong kasunod? Ha? Yung mga nagre-retiro, anong sunod nun? Anong kasunod? Patay. Tingnan niyo ito ha. Tingnan niyo pumaigi. Nag-aaral kayo, yung mga estudyante dito, na hindi pa nakakapagtrabaho. Sure ba kayo na makapagtatrabaho kayo pagka-graduate nyo? Sure ba kayo, may kasigurahan ka ba ngayon na makakapagtrabaho ka? Ilang porsyento ka kasigurado? Sagutin nyo yan sa isip nyo. Yung mga nagtatrabaho ngayon na walang asawa, sigurado ba kayo na makapag-aasawa kayo? Yung may asawa, sigurado ka ba 10 years from now o 5 years from now, successful ka na? I-check nyo. Ilang taon ang ginugugol sa pag-aaral? Elementary, ilan na ngayon? Elementary. 6. High school. Ilan na ang high school? 6. Ilan na lahat? 12. College. 12, 13, 15, 16. 16 years. Gugugulin mo para sa pag-aaral. Pero ang totoo, sure ka ba na makapagtatrabaho ka? Sa palagay nyo, sure? Hindi. Sabi ng mga kabataan dun sa Cebu, sure po, sure, sure. Sure daw. Hindi sure yan. Ang totoo, hindi. Mamaya lang, hindi mo sure kung buhay ka pa eh. Pero imagine niyo, ilan taon nyo? 16? 16 years tayong nagpapagod sa pag-aaral. Sa bagay na hindi naman talaga tayo sigurado. Naintindihan niyo? And then nagtatrabaho kung nagtatrabaho ka. Para makapag-asawa na hindi mo naman sure kung makapag-asawa ka. Isa lang ang sure dyan. Eto, sure na to, ipinanganak na kayo, nandyan na kayo eh. Pero ang sigurado dito, isa lang ito. Kung nandito ka, wala pang kasiguradaan lahat yan. Pero isa lang ang sigurado na pwedeng dumating sa'yo anytime, kahit mamaya o ngayon. Ito, yung iyong kamatayan. Pwedeng dumating sa'yo yan anytime.
May mga natutulog lang, hindi na nagigising. At imagine niyo, paano kung dumating yan mamaya? Anong kasunod? Anong kasunod? Meron pong judgment. Haharap ka sa Diyos. Hindi ko sinasabing huwag kayong magtrabaho, huwag mag-aral. Baka ma-misinterpret nyo. Kagaya ng estudyanteng tulog nung nagbabible seminar ako sa Bulacan. Na, ay, hindi na po ako mag-aaral. Wala naman palang kasiguraduhan yan eh. Kailangan yung mag-aral. Kailangan yung magtrabaho. Okay yan. Okay yan. Pero, dapat maunawaan ninyo, hindi ka nabubuhay para lang dyan. Kundi, dapat masigurado natin, mapaghandaan natin yung ating kamatayan. Ito muna paghandaan natin kasi anytime, pwede itong dumating sa atin. Bago ka mamatay, masigurado mong ligtas ka. Naintindihan niyo po? So, napakahalaga nito, no? Seryosohin niyo yung bagay na ito. Maring isipin niyo, malakas pa ako, pastor. Saka na lang. Kapag medyo malapit na ako mamatay, pag matanda na ako, huwag kayong magsabi ng ganun. Yung buhay natin, ayon sa Biblia, tingnan ninyo, inihalin tulad sa isang singaw. Sabi dito, babasahin ko, gayon man ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo ngay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Singaw. Sa rice cooker, pag tinanggal mo yung takip ng rice cooker, may sisingaw yan. Biglang mawawala. Yung buhay daw ng tao, parang singaw. Anytime, pwedeng mawala sa'yo. So yan ang nakalagay sa Biblia. Yung buhay natin, maikli. Hirap at kaguluhan. Ang bilis. Parang singaw. At ito pa, nakalagay sa Biblia, hindi tayo makukontento sa mga bagay ng sanlibutan. Dapat maunawaan niyo. Nakalagay sa Ecclesiastes chapter 1 verse 8, sabi dito, lahat ng mga bagay ay nakakapagod, higit sa masasabi ng tao. Ang mata sa pagtingin ay hindi nasisiyahan, ni ang tainga sa pakikinig ay walang kabusugan. May bagay na ba sa mundo na nasabi niyo kontento na kayo? Wala pa, wala. May cellphone ka ngayon. Lumabas ang linaw ng camera. Sana mabili ko yun, nabili mo. May lumabas ulit na mas bago, ano na sabihin mo? Sana yun na. Nabili mo ulit yun. May lumabas na mas malinaw pa doon, ang camera. Mas maghahangad ka na naman nun. Sumusweldo ka ng 10,000. Sana pag suweldo ko ng 1,000, kontento na ako, sumweldo ka ng 10,000. Sana, tumaas na, 20,000. Naabot mo, 20,000. Sana, 30,000. Pataas po ng pataas yan. Pag naabot mo na yung isang bagay na gusto mo, maghahangad ka na naman ng isa pa. May isa akong kilala, sa bahay nila na seminar ko, abroad. Abroad siya, pabalik-balik na sa abroad. So, ganito, pinag-aralan namin to, mag-isa lang siya, tsinagaan ko siya sa bahay nila kasi busy siya eh. So, ako na mismo yung pumunta sa bahay, Binible seminar ko siya mag-isa, dalawa lang kami dun sa bahay. Tinanong ko siya. Sabi ko, kumusta po ang buhay? Masaya na ba kayo sa kalagayan niyo ngayon? Sabi niya, yun nga po, pastor eh. Sabi niya sa akin. Sabi ko sa kanya, kumusta po kayo? Nilagay ko lang dito. Sabi niya sa akin, mabuti naman po, pastor. Dati po, pangarap ko makasakay ng eroplano. Nakasakay na ba kayo ng eroplano? O nangangarap pa lang kayo makasakay ng eroplano? Sabi niya sa akin, pastor, alam niyo po dati, pangarap kong makasakay ng eroplano. Sabi ko sa kanya, ngayon, pabalik-balik ka na sa ibang bansa. Kontento ka na ba? Kung anong meron ka ngayon? Masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Yan yung tanong ko sa kanya. Sabi niya sa akin, yun nga po, pastor eh. Akala ko po, pag nakasakay na ako ng eroplano, kontento na ako. Alam niyo sagot niya sa akin? Eto po sa baba. Sabi niya, ngayon po, pabalik-balik na ako sa abroad. Nasabi ko sa sarili ko, ganun lang pala. Yun lang pala. Pag nakasakay ka na ng eroplano, ay, yun lang. Nakapunta siya ng ibang bansa, ay, ganun lang pala yun. Walang kakontento. Walang tunay na kasiyahan. Totoo yan. Kaya sabi ko sa kanya, totoo yan. Walang tunay na kasiyahan sa mundong ito. At ngayon nga, narinig ko, ayaw niya na. Nakausap ko siya noong nakaraan,
ngayong February, first week ng February, bumalik ulit siya. Parang ayaw niya nang bumalik ng abroad. Gusto niya na lang manatili sa Pilipinas. Magnegosyo na lang siya. Pero dati, gustong-gusto niya talaga mag-abroad. Ngayon parang nananawa na siya sa kanyang buhay. Tumatanda na siya. Sabi niya, ganun lang pala po, pastor. Totoo yan, pastor. Opo. Yung tunay na kasiyahan, gaya ng taong ito, sa puso natin, may parang bakante na hindi mapupunuan ng mga bagay na nandito sa mundo gaya ng pera, karunungan, kapangyarihan, tagumpay. Yung taong ito, meron siya ng mga bagay na yan. Pero, sabi niya, hindi pa rin ako nasisiyahan. Totoo yan. Sa pamamagitan ng mga bagay na nandito sa lupa, hindi kayo magkakaroon ng tunay na kasiyahan. Kasi, sinadya ng Diyos na wala tayong kasiyahan para wag tayong umasa dito. May inihanda ang Diyos na mas magandang lugar para sa atin. So, sana, huwag niyong ubusin yung time sa mga kaiisip ng mga bagay na yan. Pansamantala lang yan. Nakalagay din dito sa Biblia, merong tao na nagpatotoo na wala yung kabuluhan. Ito po, si King Solomon. Sabi dito sa Ecclesiastes, ang mga salita ng mga ngaral na anak ni David, hari sa Jerusalem, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Si King Solomon, meron siyang 1,000 asawa. Sa Bible, pag binasa ninyo, meron siyang ginto, pilak, mga kawal, isa siyang hari, matalino, mayroon siyang karunungan. Pero bago siya mamatay, sinabi niya, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Kung pera, dapat sinabi niya, makabuluhan. Kung babae ang kasiyahan, dapat sinabi niya, makabuluhan. Pero sinabi niya bago siya mamatay, lahat ay walang kabuluhan. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng mga bagay na nandito, wala tayong tunay na kasiyahan. And anytime, yung kasiyahan na yan, pansamantala lang. Pwede ka maging masaya ngayon. Yun nga, sabi ko sa inyo kanina, hindi mo sure kung buhay ka pa bukas. Masaya ka ngayon. Paano kung bukas kukunin ka na ng Diyos? Sabi dito sa Biblia, sa Ecclesiastes, sa bawat bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Panahon upang isilang at panahon upang mamatay. Panahon ng pagtatanim at panahon upang bunutin ang itinanim. Panahon upang isilang, tapos na yun. Saan tayo papunta? Panahon upang, ano na? Upang mamatay. Papunta tayo sa kamatayan. So, kaya napakahalaga, maunawaan nyo po, kanina, pinakita ko sa yung pagkasunod. Yung pag-aaral, trabaho, walang kasiguraduhan yan. Kailangan yung gawin yan. Pero dapat meron kayong unahin, yung kaligtasan ng inyong espiritu. May isa ditong video, siguro napanood nyo na to sa TV. Ito, nag-honeymoon sila. Pinag-ipunan nila sa loob ng 1 taon yung kanilang honeymoon. Bongga. Ang saya nila, masaya. Pero hindi nila alam, mamamatay na pala sila. So, check natin. Sa'yo ipapangako na tayong dalawa, ikaw at ako, mapadpad saan man dako. At ngayon, tayo magiging isa sa harap ng Diyos. We will continue to explore and conquer the world. Ito ang gustong balikan ni Tatay Leo, ang pag-iisang dibdib ng kanyang anak na si Liomer at ang kasintahan nitong si Erica. Nalunod ang high school sweethearts na sina Liomer at Erica noong January 13 habang nag-honeymoon sa Maldives. Ikinasal sila sa Pilipinas noong December 18, umalis pa Singapore noong December 28, at mula doon, lumipad pa Maldives ngayong Enero. Marami pa ring tanong si Tatay Leo. Anong nangyari sa anak ko? Nangyari kay Erica? Tinatanong ko sila bakit? Bakit kailangan mangyari? Sabi nila, may plano si Lord. Noong January 12 naman, ang ika-50 kaarawan ni Nanay Gloria. Hiling niya noon, mabiyayaan ng apo kina Liomer at anak na si Erica. Pero ngayon, dasal niya na mahagkan muli ang dalawa. Ang anak kong si Erica, siya lang ang sumusuporta sa amin. Siya lang ang bumubuhay sa amin. At ngayong wala na ang mag-asawa,
sa isa't isa sumasandal ang mga naiwang pamilya. Parehong nurse ang mag-asawa. Lampas 1 taon nilang pinag-ipunan ang kasal at honeymoon. Ayon kay Tatay Leo, sa Japan daw kasi ang original na plano pero na-deny ang visa ni Erica. Nakipagpulong sina Tatay Leo at Nanay Gloria kay DFA Secretary Teddy Locsin. Pinangakuan silang maiuuwi ang labi ng mga anak at sasagutin ang 1.2 million pesos na gastos. Gave his assurance that the Philippine government will shoulder the cost of bringing the two of our kababayans home. Nakipag-ugnayan na sila sa mga pulis para sa investigasyon. Kausap na rin daw ang OWA at mga kumpanyang pinagtrabahuhan ni Leomer at Erica para sa mga makukuhang benepisyo. Hinihintay pa ng pamilya ang feedback mula sa hotel sa Maldives. Lubos din silang nagpapasalamat sa mga Pinoy na tumulong doon. Ayon sa mga magulang, may nagsabing tinangkapang iligtas ni Erica ang mister. Yun naman daw pinuntahan nila is as in talagang mababaw. Ang hindi lang po namin maisip, paano po sila napapunta doon sa, siguro pa di ba, Maldives, open sea. So, makita ninyo, parehong nurse yung dalawa. Ilang taon bago para makatapos ng nurse. And then, pagka-graduate nila, 1 taon pinag-ipunan nila yung kanilang kasal. So, gaano kalaki yung perang yun. And then, nag-honeymoon sila. Sa honeymoon, hindi pala nila alam, yun na pala yung katapusan nila. So, napakahalaga, maunawaan po natin yan, yung buhay natin sa mundong ito, pansamantala. Hindi natin, walang kasiguraduhan yung mga bagay sa mundong ito. So, nakakalungkot yung kwento na yan. Ang mas nakakalungkot kung hindi sila ligtas. Yun ang iniisip ko. Kung hindi sila ligtas, pupunta sila sa impyerno. Mas nakakatakot yun. May kwento dito sa Bible. So, sabi dito, yung talinhaga ng isang mayaman. Sabi dito, nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinhaga. Ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Inisip niya sa sarili, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga ani? Problemado yung taong ito. Bakit? Ang dami niyang kayamanan, walang mapaglagyan ng kanyang ani. Kung sa panahon natin yan, siguro sobra-sobra ang pera niya sa bangko. Sabi sa sunod na verse, sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki. At doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aari na kaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Wow! Pag nakakita kayo ng tao na nakaipon, sobra-sobra, nabili lahat ng gusto, hahanga kayo, hindi? Ang sipag, hahanga kayo, hindi? Kahanga-hanga po yan. Wow, grabe naman ang taong ito. Kahanga-hanga. Siguro i-invite to sa mga school. Tagapagsalita kapag mayroong mga graduation. Di ba may ganon? Nag-graduate sa school nyo, naging successful, i-invite yan. Anong tawag doon? Parang guest speaker ka, di ba? Tapos, magsasalita ka ng magaganda para ma-encourage yung mga estudyante. Sige, magsipag kayo. Pwede itong invite sa ganon kasi naging successful siya. Sa tao, pwedeng matalino siya. Kasi naging successful siya. Buong buhay niya, ginugol niya sa pagtatrabaho. Talagang nagsikap siya, nabili lahat ng kanyang gusto. So sa paningin ng tao, matalino to. Kesa naman dun sa mga taong bulakbol, walang naiipon. Di ba? Kahanga-hanga to. Ang problema ito. Mamamatay na pala siya. Mamayang gabi. Tingnan natin yung sinabi sa kanya ng Diyos. Sabi dito, subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Tinawag sa ng Diyos na hangal. Sa tao, matalino to. Iba sa Diyos. Tinawag siyang hangal. Bakit? Sabi diyan, sa gabing ito kukunin ang iyong kaluluwa, ibig sabihin mamamatay ka. Kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Mayaman siya sa kanyang sarili. Ang problema, hindi siya mayaman sa Diyos. Wala siya nung tunay na kayamanan. Wala siyang kaligtasan.
Maswerte siya kung ligtasan na siya at mayaman pa siya. Ang problema, mayaman lang siya physically. Spiritually, dukha siya kasi hindi siya ligtas. Napakahalaga niyan. So, hindi tayo nabubuhay para lang magpayaman sa mundong ito. So, may dapat tayong unahin, yung ating kamatayan. Nakalagay dito sa Biblia. Sabi dito, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Ano daw ang silbi? Kung makamtan niya ang buong sanlibutan, nasa iyo na lahat sa mundo, ikaw ang may-ari. Ang problema, mawawala naman ang kanyang buhay. Ibig sabihin, kung pupunta ka naman sa impyerno, anong silbi nun? So, malaking problema yan. Tignan niyo nasa picture. Tignan niyo nasa picture. Ano yan? Imagine niyo, kunyari nabubuhay yan. Yung mga tao ngayon, anong ginagawa? Nagpaparitoke. Sinong artistang kilala niyo nagpaparitoke? Para gumanda, maging guwapo yung muka. May idea kayo magkano pag nagparitoke? So, ang mahal niyan. Papaayos mo yung ilong mo. Mahal yan. Maaari, milyon ginagastos para pagandahin yung katawan. And then yung iba ipinapahid sa balat, mamahaling mga lotion. Ano pa? Mamahaling mga lipstick. Mamahaling mga damit. Mamahalin na ang tawag sa kanya. Pero yung iba, naghihirap. Pero kung isipin nyo, pag namatay tayo lahat, magkakamukha lang, ganyan na itsura. Yung nasa picture. Mayaman, mahirap, pag namatay, ayan ang muka. Walang iba dyan. Kalansay, bungo. Titingnan natin, hindi tayo nabubuhay para lang dito sa mundong ito. So, ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? So, kaya kung iintindihin niyo, ito po, tingnan niyo sa picture, yung buhay natin, ito, yung sanggol, 9 na buwan sa sinapupunan ng ina. Kapag 6 na buwan, hindi pwede. Hindi yan mabubuhay. Dapat 9 na buwan. Bakit? Yung 9 na buwan, yan ay para ma-develop yung baby. Makumpleto siya. Paghahanda yung 9 months para sa buhay niya sa lupa ng 70 hanggang 80. Kasi nakalagay sa verse 70 to 80. Bihira na lang sumobra yung 100. Kaya sundin natin yung Biblia. 70 to 80. Yung 9 months, paghahanda para sa buhay na 70 hanggang 80. And then, yung buhay na 70 o 80, hindi yung trabaho, kain, tulog. Hindi lang po yan dyan. Yung 70 o 80 na buhay natin yan ay paghahanda para sa tinatawag na eternity. Papasok po tayo sa walang hanggan. May walang hanggang langit, merong walang hanggang impyerno. Habang nabubuhay ka dito sa lupa, dapat makasigurado ka na naligtas ka. Mali na sasabihin na ay, malalaman lang po natin pagpatay na tayo. Mali yun. Kaya nga may nakalagay sa Bible Sinasaliksik ninyo mga kasulatan. Sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon, meron kayong buhay na walang hanggan. At iyon nagpapatotoo sa akin. So sa pamamagitan daw, ng pagsasaliksik ng Biblia, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So nandito yung solusyon. Hindi natin pwedeng sabihin na malalaman lang natin pagpatay na tayo. Kung malalaman mo lang yung kaligtasan, pagpatay ka na, gawin mo na lahat ng bagay na gusto mo. Magpakayaman ka na, magpasasa ka na sa buhay mo. Pero hindi po. So, yung buhay natin, maikli lang, 70 to 80. Hirap at kaguluhan. Hindi tayo makukontento sa pamamagitan ng mga bagay na nandito sa mundo. Kaya napakahalaga, paghandaan natin yung ating kamatayan. Anytime, pwede itong dumating sa atin. Dapat makasigurado tayo sa walang hanggang langit dahil mayroong walang hanggang impyerno. Yan po ang ating buhay. And then, sumunod. Pangalawa, eto. Meron ba talagang Diyos? O siguro lahat naman dito naniniwalang may Diyos. Ang Pilipino naman, napaka-religyoso pero may mga pilosopo. Meron ba talagang Diyos? Sabi nung isa, wala. Kasi hindi natin nakikita ang Diyos. Sabi niya, maniniwala ako sa Diyos kapag nagpakita na sa akin ang Diyos. Sabi naman ng bata, opo, bakit hindi kasi natin nakikita ang Diyos? Nakalagay sa Biblia, kung sinasabi doon na walang Diyos, ang tawag sa Kanya, hangal. Eto, sabi dito sa Psalms chapter 53 verse 1, sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y masasama. Sila'y gumagawa ng kasuklam-suklam na mga gawa.
walang gumagawa ng mabuti. Yung tao daw na nagsasabing walang Diyos, siya daw ay hangal. Parang itong videong ito. Meron ditong taong hindi naniniwala sa Diyos. Sorry. So, i-check natin yung barberong hindi naniniwala sa Diyos. Tingnan natin kung ano yung sinabi niya dito. So, check ko lang. So, tingnan natin yung barbero na hindi naniniwala sa Diyos. Yan. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿El cortecito de siempre? Sí, el de siempre. Muy bien. Uno así como el tuyo. Excelente. La familia, Todo trabajo. el mundo bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Aquí un poquito. Hazle una limpiecita por acá y ya vamos a estar listos. ¿Sabe una cosa? ¿Sí? Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, Que tenga buen hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a Él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. So, makita natin, may Diyos. May barbero din. Pero bakit yung barbero? Sabi, hindi ako naniniwalang may barbero. Hindi sila lumalapit sa... Ano sabi nung barbero? Meron. Hindi ka lang lumalapit sa akin yung magpapagupit. Ganon din sa Diyos. May Diyos. Kaya lang sinasabi na hindi sila lumalapit sa Diyos yung mga tao. Pero meron talagang Diyos. Kaya nga kung gusto ninyo na maranasan ang Diyos sa buhay nyo, lumapit kayo sa Diyos. Pinag-aralan natin kanina. Ako ay natatagpuan ng mga taong masigasig na humahanap sa akin. Yung masigasig, uunahin ang Diyos, maglalaan ng oras para sa Diyos. Kung saan itinuturo yung salita ng Diyos, yan yung time na malapit ka sa Diyos. Kagaya ngayon sa oras na ito. So, napakahalaga. So, ang Diyos hindi nakikita. Kasi ang Diyos ay Espiritu, nakalagay sa Biblia. Hindi siya pwedeng makita ng ating mata. Hindi perpekto ang ating mata. Sabi niyan, ang Diyos ay Espiritu. At ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. So, God is the Spirit. So, yan. Hindi siya makikita ng ating mata. Parang ganito, example, yung mata, so yung bakterya kailangan natin ng
microscope. Yung star, kailangan natin ng telescope. Yung mga waves, yan, TV, monitor. Yung God, kailangan natin ng Bible. Kasi yung Diyos, inihayag niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng Biblia. Kaya hindi nakikita ang Diyos gamit ang ating mata. Ito, Biblia. So, dito nakalagay yung gusto ng Diyos, yung ayaw ng Diyos, nandito lahat. So, ang kailangan lang gawin ng tao, mag-aral ng Biblia. So, isa yan. So, dahil na nagpapatunay na mayroong Diyos. And then, ito pa, isang dahilan, kaya hindi natin nakikita ang Diyos. Ang Diyos, napakalaki. Napakadakila. Sabi diyan, ang langit ang aking trono at ang lupa ang aking tungtungan. Nakalagay niya kulay dilaw. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ang aking trono at ang lupa ang aking tungtungan. Sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking mga kamay. So yung langit daw, yung lupa, tungtungan. Kung i-imaginein mo, ibig parang may paa ang Diyos tungtungan. Hindi yan literal na may paa ang Diyos. God is Spirit. Ipinapakita dyan na napakalaki niya. Hindi pwedeng makita ng ating mata. Gaya nito. Yan. Si elepante at si langgam. Sabi ni langgam, nagtanong siya sa kanyang sarili. Sabi niya, hey, nasaan ang elepante? Pero doon siya sa katawan ng elepante, hinahanap niya yung elepante. Bakit hindi niya makita yung elepante? Maliit lang siya. Yung kanyang mata, limitado. Ganon din sa atin. Ang Diyos, napakadakila. May mga nagsasabing walang Diyos, pero yung mundo na nilikha ng Diyos, tinutungtungan natin, nilikha ito ng Diyos. Napakalaga, Diyos ang lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Mas marami yung mga bagay na hindi nakikita. Nakalagay dito sa Biblia. So, basahin ko lang. So, sabi dyan, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita. So, may mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Mas marami yung mga bagay na hindi nakikita, gaya ng hangin. So, lahat ng yan, Diyos po ang lumikha. Yan, God. So, sa pamamagitan ng mga nilikha ng Diyos, makikita natin na mayroong Diyos. So, yung Biblia, ito po ay salita ng Diyos. So, tanong, totoo ba talaga ang Biblia? Yan ang mahalagang question. Totoo ba talaga ang Biblia? Ito ba talaga ay salita ng Diyos? Kasi kung hindi, wala nang dahilan pa para mag-aral tayo dito. So, isa-isahin natin yan sa session mula ngayon hanggang bukas. So, isa-isahin natin yung Biblia, pinagmulan ng Biblia. So, eto. Yung panahon natin mahahati sa dalawa. BC, before Christ, tsaka yung AD, o in the year of the Lord, Anno Domini. Ngayon po ay 2020. Yung Old Testament po, naisulat yan sa loob ng 1,500 years, yung lumang tipan. Genesis hanggang Malakias. Yung bagong tipan, yung New Testament, na kumpleto yan, sa loob ng 100 taon. Matapos na mamatay si Jesus sa krus, AD 100. Natapos po yan sa loob ng 100 years. Kaya yung buong Biblia, lumang tipan hanggang dun sa bagong tipan, so yung kabuuang nakumpleto yan, 1,600 taon. Mula noong naisulat yan, hanggang sa panahon natin ngayon, umaabot na ng 3,500 taon. Ganyan katanda ang Biblia. So, lumang tipan, 39 na aklat. Yung bagong tipan, 27 aklat. Kaya pinagsama yung old tsaka new, 66 na mga aklat. Yung nagsulat, umaabot sa 40 mga tao. Hindi sila magkakakilala. Yung lugar kung saan naisulat, magkakaiba din. So nakalagay sa Biblia, 3,800 times sinabi ng Diyos, God said. Ibig sabihin, ito ay salita ng Diyos. Ano ang nakasulat sa Biblia? Yung pasimula. Tsaka yung katapusan ng kasaysayan ng tao. Nakalagay na dyan yung mangyayari sa katapusan. Yung Bible, yan ay salita ng Diyos. Sabi dito sa Biblia, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng gawang mabuti. So, tinan nyo ang lahat ng mga kasulatan, kinasihan ng Diyos. Anong silbi? Kailangan sa pagtuturo.
pagsaway, pagtutuwid. Kasi may mga baluktot na katuruan. Pero pag hawak mo Biblia, ito ang tama. Para maitama tayo sa mga maling paniniwala, kailangan nating pag-aralan ang Biblia. Yan ang utos ng Diyos. Dapat nga, meron kayong Biblia. Sabi dito, inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng bibig ng Panginoon at tinipon sila ng kanyang espiritu. Inyong saliksikin at basahin. So, nagbabasa ba kayo ng Biblia? Sinasaliksik nyo ba ang Biblia? May mga church, may mga simbahan na bawal, hindi pwedeng dalhin ang Biblia. Magsisimba pag linggo, walang dalang Biblia. Ano kaya yon? Tapos, lagi lang nakatambak sa bahay. Nasa cabinet lang lagi, naaalikabukan. Ang sabi ng Diyos, inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Pero nung sabi ng tao, boring sa simbahan nyo kasi puro lang kayo Biblia. Bakit puro kayo Biblia? Hindi kayo nagkakantahan, nagtatalunan. So sa pamagitan po ng Biblia, magkakaroon tayo ng tamang pananampalataya. Yan ang utos ng Diyos. Inyong saliksikin at basahin. Responsibilidad po natin yun. Diyos mismo ang nag-utos. Yung Bible po translated sa 2,377 na wika. Nung 2005 pa yan. Ngayon po nasa 3,000 na wika na. Kaya kung Bicol kayo, hindi kayo nakakaintindi, Bicol lang talaga, may Bicol na Biblia. So, merong iba-ibang sali na wika ng Biblia sa atin sa Pilipinas. So, hindi yan galing sa sariling isip ng tao. Kasi sabi ng iba, hindi ako naniniwala dyan. Gawa-gawa lang yun ng tao. Hindi po. Hindi kaya ng taong maghula na 3,500 years mangyayari. Sabi dito, tinan nyo po. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito, na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan, sapagat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao. Wala. Walang prophecy. Alam yung prophecy? Hula. Walang prophecy na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao. Sa Facebook may uso-usong manghuhula eh. Nangyayari daw yung mga prediction niya. Hindi niya po kaya na 1,000 taon mangyayari. Hindi po yan kaya ng tao. 3,500 years, uhulaan niya. Hindi kaya. Sabi dito, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. So, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Sabi ng iba, may pilosopo, hindi po talaga ako naniniwala. Tao lang kasi ang nagsulat niyan. So, kung tao po ang gumawa niyan, mali yan. Totoo yun. Tao ang nagsulat. Pero Diyos, salita ito ng Diyos. Ginamit lang yung tao para isulat. Sinabi ng Diyos sa tao, isinulat naman ng tao, naging Biblia. Parang ganito, yan, si Duterte. Siya yung presidente natin. Nagpatawag siya ng press conference ngayong gabi. Wala tayo doon. Nang nandoon, yung mga reporter. So kahit wala tayo doon, malalaman natin yung sinabi ni Duterte bukas sa pamamagitan ng dyaryo. Ganon din. Yung Biblia, Diyos ang may akda. Sinabi niya kung anong mangyayari sa future. And then, isinulat ng mga propeta. So tao lang yan. Propeta nagsulat. Naging Biblia. Yan yung ginagamit natin ngayon, Bible. Sulat ng tao, kasi propeta ang nagsulat, pero salita ng Diyos. Yung reporter, sinulat nila yung sinabi ni Duterte, naging dyaryo. Parang ganyan po siya. Diyos ang nagsalita, isinulat ng tao. Example, ito po. Sabi dito, sa Jeremiah, si Jeremias, isang propeta. Sabi diyan, ang mga salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, isulat mo sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinabi sa iyo. So, salita na dumating kay Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon. So, yung salita galing sa Panginoon. Ano nakalagay? Isulat mo sa isang aklat ang lahat ng salita na aking sinabi sa iyo. Naging aklat ng Jeremias. Nakapangalan doon sa propeta. So, tao yung nagsulat, pero yung sinusulat niya ay salita ng Diyos. Ito pa, nakalagay din sa Biblia. So, bibilisan ko lang. So, ito po, Hosea 1:1. Hosea, isang propeta. Ang salita ng Panginoon na dumating kay Hosea. Naging aklat po ng Hosea.
Ang salita ng Panginoon dumating kay Joel, naging aklat ng Joel. Ang salita ng Panginoon dumating kay Mikas, may aklat ng Mika. Dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta Hagay, may aklat ng Hagay. Dumating ang salita ng Panginoon kay Zacarias, ang pahayag ng salita ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ni Malakias. Laging sinasabi, dumating. Kanina doon sa pangalan ng tao. And then yung tao, isinulat niya. Kaya yung Biblia, napakahalagang aklat. Banal na aklat. Yan ay salita ng Diyos. Hindi to basta-bastang aklat. So, hindi naman sinang halikan mo, sambahin mo yung Biblia. Kundi dapat, basahin. Meditate kung ano yung nandito. Napakahalaga nito. Yung mga presidente, kapag nanunumpa silang presidente, nakapatong ang kanilang kamay sa Biblia. Kasi napakahalaga nito. Tinan niyo yan. Si Duterte, nanumpa siya bilang presidente, nakapatong ang kamay. Ito ay salita ng Diyos. So, kaya nga bawal dagdagan, bawal bawasan. Kung ano yung nakasulat, yun lang dapat. Tingnan natin, sabi dito, aking binabalaan ng bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. So, sino man daw magdagdag, may salot. Pag binawasan mo dyan, ganun din po. Bawal dagdagan, bawal bawasan. Yan ay salita ng Diyos. Yung materials ng Bible noon, so wala tayong papel noon, yan yung sheepskin. Sheepskin. And then yung papyrus. Yung papyrus, yan po yung halaman na ginagawang papel. So yan yung mga unang Biblia noon. Ngayon, meron na tayong print, na i-print na yan sa magandang malam. Tapos, ito na, meron tayong internet. Kahit sa cellphone, napakabilis maghanap ng Bible verse. Sa cellphone, kung saan. Ang problema, yung tao na lang. Walang desire na basahin yung salita ng Diyos. So, ang problema, nasa tao. Yung Diyos, binigay na lahat sa tao yung chance para mapasa kanila yung words of God. Yung tao na lang binabaliwala. So, tanong ito. Paano natin malalaman na totoo ang Biblia? Yan ang mahalaga. Kung talagang totoo to, paano natin malalaman? Kasi baka hindi. Sabi ko nga sa inyo kanina, bago tayo maniwala, kailangan i-check muna natin yung ating pinaniniwalaan. Dapat sigurado ka, may ebidensya ka. Kasi kung walang ebidensya, wala nang dahilan para magpuyat tayo dito. Mga pagod pa naman kayo. So, paano natin malalaman na totoo ang Biblia? So, dapat, may ebidensya, patunay o katibayan yung mga kwento na nangyari noon. Maraming kwento sa Biblia. And dapat naganap o nagkatotoo at nangyari yung mga hula o yung propesiya. Yung pangako, maraming pangako ang Diyos sa Biblia. Yung plano, maraming plano ang Diyos na nakalagay sa Biblia. Kung talagang totoo ito, dapat may mga ebidensya nangyari at nagkatotoo. So, isa-isay natin. Isa, Genesis chapter 1, verse 1. Sabi ng iba, galing daw tayo sa unggoy. Yung lolo nyo, unggoy. Yung lola nyo daw, unggoy. Mga unggoy daw yung pamilya nyo noon. Sabi, di ba? Evolution, theory. Sabi naman, di ba? Big Bang, theory. Sa school, pinag-aaralan yan, di ba? Sa school, anong yan, pinuturo? High school ba yun? Homo ano ka daw? Homo erectus ka daw? Homo sapiens ka daw? Ako naman noon, parang oo nga. Pero nung binasa ang Biblia, pinabulaanan niya ng Biblia. Hindi pwedeng unggoy nagiging tao. Wala nga yung unggoy na nasa proseso ng pagiging tao. Wala nang ganun. So, gawa-gawa lang po yan ng tao para iligaw tayo sa katotohanan. Nakalagay sa Biblia, 6 days creation. 6 na araw yung paglikha. And then, ayon sa kanyang uri. Kung tao, tao din. Kung ibon, ibon. Kung isda, isda. Ayon sa kanyang uri, nilikha ng Diyos. Lahat tayo, isa lang pinanggalingan, galing sa Diyos. Hindi pwedeng unggoy, naging tao. Butiki, naging buaya. So, mali yun. May lumikha. Hindi aksidente lang na nabuo. Big Bang daw. Halimbawa, itong mineral na to, aksidenteng nabuo. Biglang humangin, dumikit yung
plastic. Dumikit yung takip. Pumasok yung tubig, nagkatakip. Bigla, eto na, instant mineral water. Imposible po yan. May lumika. Kasi kung aksidente lang, magulo dapat. Pero kung titan nyo, nasa kaayusan lahat yung nilikha ng Diyos. Sabi sa Biblia, tinan nyo ito sa Roma. Mula pa nang likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Bagamat hindi nakikita. Di ba ang Diyos hindi nakikita? Ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Hindi daw nakikita, pero nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. So makikita mo daw ang Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa, yung creation. Yung creation. Upang wala silang maidadahilan. So tinan nyo. Kapag tumingin ka pala sa creation, hindi mo na pwedeng sabihin na walang Diyos. Lumabas ka sa bahay mo, yung puno, yung mga halaman, yung alaga, yung aso, yung animals, lahat yan nagsasabi na mayroong Diyos. Wala kang pwedeng sabing dahilan na walang Diyos. Sabi diyan, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng bagay na narito, siya na Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Diyos daw ang gumawa ng sanlibutan at lahat ng bagay na narito. Imagine niyo, kung walang lumikha, dapat magulo ang creation. Pero nasa ayos, tinan niyo ito, yung picture na ito, yung araw at yung earth sa sun. Earth, nandito tayo sa tinatawag na life zone, yung kulay green. 150 million kilometers yung layo natin sa araw. 1,000 taon na nakakalipas, 3,500 years ago, naisulat sa Biblia, hindi nagmimintis. Hindi tayo nalalayo, hindi tayo nalalapit. Eksakto lang. Kung aksidente lang yan na nangyari, dapat magulo yan. Paano napanatili na ganyang katagal? Yung relo, ginawa ng tao. Wala na. Nakaraan seminar ko, may relo ako eh. Nasira na siya. Yung relo, hangang-hanga ang tao. Wow, ang ganda, ang galing. Maliit lang siya umiikot. Pero, ilang taon nyo lang magagamit? 3 years. 2 years. Sira na. Ito, 1,000 taon. Mula noong nilikha hanggang ngayon, nandyan pa rin siya. Hindi tayo nalalayo. Kasi pag nalayo, frozen. Pag nalapit, sunog tayo. Pero eksakto. Hindi po namamali, eksakto. Diyos po ang nagpapanatili niyan. Diyos ang lumikha. At nakalagay sa Biblia, napakahalaga, tinan nyo, wala pa nung telescope. Wala pa nakalabas sa buwan, naisulat na. 3,500 years ago, sabi dyan, inuunat niya ang hilaga sa ibabaw ng walang laman at ibinitin ang daigdig sa kawalan. Yung daigdig daw, nakabitin sa kawalan. Ito ay picture sa buwan. Kinuna ng picture yung earth mula sa buwan. Tinan nyo, nakalutang lang yung mundo sa kawalan. Paano naisulat to sa Biblia? 3,500 years ago, nandito na nakasulat. Kailan na nakalabas ang tao sa buwan tapos kinuna ng picture, sabi ng mga scientist, totoo talaga ang Biblia. Scientifically totoo. Kasi noong unang panahon, ang akala ng mga tao, yung earth ganito flat. Kaya nga takot sila na pumunta sa malayo, baka mahulog sila. Yung mga Egyptian people, ang akala nila, yung bituin, nakabitin lang na ganyan. Pero, pinabulaanan niya ng Biblia. Nakalagay sa Biblia, hindi kayang bilangin ng bituin, 3,500 years ago na isulat. Kailan lang natin nalaman na hindi talaga kayang bilangin nung nadiskubre yung telescope. Sabi dito, kung paano ang lahat na natatanaw sa langit ay hindi mabibilang at ang mga buhang sa dagat di masusukat. So sabi diyan, ang lahat ng natatanaw sa langit hindi mabibilang. Ano yun? Yung natatanaw sa langit, bituin. Hindi kayang bilangin. Napakarami, billion, napakaraming bituin po yan. So napakahalaga. So maunawaan niyo yan na Diyos. Paano nasabi ito ng Bible? 3,500 years ago, nakasulat na. So, nadiscovery lang ng tao. Pero bilib na bilib tayo sa mga scientist. Pero yung nadiscovery ng scientist, nadiscovery lang po nila yung nilikha ng Diyos. So, kailangan mas humanga tayo sa Diyos. Siya yung lumikha. Napakahalaga niyan. So, kaya nga, may sinasabi ang Biblia sa atin. Diyos ang lumikha ng lahat. Hindi siya nakikita. Paglabas mo pa lang sa bahay, ma-appreciate mo ng may Diyos kasi yung mga halaman, yung puno, yung kakain ka sa araw-araw, isda na inuulam mo,
nagsasabi yan na mayroong Diyos. Ngayon, kung hindi ka naniniwala, ito ang sinasabi ng Biblia. Babasahin ko sa inyo sa Job. Ngunit nga'y tanungin mo ang mga hayop, tuturuan kanila. Ang mga ibon sa himpapawid, kanilang sasabihin sa iyo. O ang mga halaman sa lupa, at tuturuan kanila. At ang mga isda sa dagat, magpapahayag sa iyo. Kung hindi ka daw naniniwalang may Diyos, tanungin mo daw yung hayop, tuturuan kanila. Yung ibon, tuturuan kanila. Buti pa yung hayop, yung ibon, yung isda, alam nilang may Diyos. Yung tao, hindi. Ngayon, kung hindi kayo naniniwala, tanungin nyo sila. Yan ang sinasabi ng Biblia. So, pag uwi nyo, tanungin mo, aw-aw, sino talaga ang lumikha sa'yo? Totoo ba talagang may Diyos nang malaman mo makagat ka niya? Pag sinabing tanungin, so ibig sabihin nun, pag-aralan mo sila. Pag-aralan. Suriin mo sila. Imposible. Sinong lumikha nito? Nagsasabi yan na mayroong Diyos. Kagaya nito. Tingnan natin. Tanungin mo ang hayop. Ito. 쓰러져 있는 나무에는 애벌레. So ito. Pag-uwak. So titingnan natin. Tanungin mo yung uwak. So yung tanungin, ibig sabihin, pag-aralan. So titingnan natin yung uwak. Kung talagang may Diyos, sa pamamagitan ng itong uwak, nagpapatunay na may Diyos. tingnan natin kung anong kaya niya. 들이 숨어 있는 구멍이 여기저기 눈에 띕니다. 나무에 난 구멍의 크기로 보아서는 갈라파고스 제도의 애벌레보다 훨씬 더 큰 것 같습니다. 칼레도니아 까마귀는 새들 중에서도 상당히 영리한 편에 속합니다. 이곳에서도 애벌레들이 나무를 갉아먹는 소리를 들을 수 있습니다. 칼레도니아 까마귀 역시 딱따구리만큼 혀가 길지 않기 때문에 도구가 필요합니다. 애벌레를 잡기 위해서는 나뭇가지를 깊숙이 밀어 넣어야 합니다. 놀라운 솜씨군요. 까마귀의 전법은 자르거나 찌르는 것보다 더 기발한 방법입니다. 약을 놀리는 거죠. 애벌레는 입이 크고 힘이 세서 공격을 받으면 상대를 물기도 합니다. 까마귀는 바로 이 점을 노린 것입니다. So, nakita niyo yung uwak? Napakatalino niya. Paano siya nagkaroon ng ganong katalinuhan? Aksidente lang ba na nabuo yan? Pwede ba aksidente mabuo makapag-isip yung uwak ng ganon? Aksidente, may lumikha. Diyos ang nagbigay sa kanya ng ganyang karunungan. Kaya kung titinan niyo po yung creation, eto napakahalaga, nilikha ng Diyos yung mga halaman para sa animals. Yung animals, pwedeng kumain ng mga damong halaman. Yung plants and animals, nilikha ng Diyos para sa tao. Yung tao naman, nilikha ng Diyos para sa Kanya, para sa Diyos. Yan yung pagkakasunod-sunod ng creation. Napakahalaga. And then, sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayong tao ang pinaka-espesyal. So, malapit na tayong matapos. Ito, napakahalaga. Focus muna kayo.
Yung Diyos ang lumikha sa tao, hindi yung nanay at tatay. Diyos. Kasi pag tinanong mo ang bata, sino lumikha? Nanay, tatay. Pero Diyos po, hindi alam ng nanay at tatay kung ano ang lalabas, lalaki o babae. Kailangan pa nila magpa-ultrasound kasi hindi nila alam kung ano nandun. Diyos po, nakalagay sa Biblia, sapagkat hinubog mo ang aking nasa loob na bahagi. At sa bahay bata ng aking ina, ako'y iyong hinabi. Ako'y magpapasalamat sa iyo, sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga. At iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Diyos po ang lumikha sa atin. Nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, Diyos ang lumikha. So, bakit tayo pinaka-espesyal sa lahat ng nilikha ng Diyos? Yung unggoy, ang kamay niya, ganun. Tayo na igagalaw natin ng maayos. Nakakilos tayo ng maayos. Pag pinag-aralan niyo yung ating katawan, napaka-espesyal. Yung pagkakalika sa atin ng Diyos. Pero, may ibang dahilan kung bakit tayo pinaka-espesyal sa lahat ng nilikha. Ito yon. Nung nilikha ng Diyos ang tao, sabi dito, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So galing tayong ating katawan sa lupa, sa alabok. Pero naging espesyal dahil hiningahan ng Diyos ng hininga ng buhay, naging buhay na kaluluwa. Nilagyan tayo ng Diyos ng Espiritu. God is Spirit. Sabi dito, isa pang verse, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ano yung larawan? Ang Diyos ay Espiritu. Ano yung larawan niya? Espiritu din. God is Spirit. Nung nilikha ng Diyos ang tao, inilagay din sa atin yung Espiritu. Yan. Sabi diyan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila kanyang nilalang na lalaki at babae. Hindi po yung kamuka, kundi spiritual image. Hindi physical image. Kaya yung ating katawan, binubuo ng 3 bahagi. So, eto. Body, meron tayong body. Katawan. Yan. Ano yung katangian ng ating katawan? Yan. Appetite, instinct, sexual desire. Dahil yan sa ating katawan. Meron din tayong kaluluwa. Ano yung katangian ng kaluluwa? Ito po. Knowledge, emotion, will. Dahil yan sa ating kaluluwa. At meron din tayong espiritu. Ito yung tao lang ang meron yan. Yung animals, wala. Meron tayong spirit. Yan. Ano ang katangian ng espiritu? Meron kayong ito. Yan. Religious heart. Relihiyon. Meron tayong religious heart. Wala kayo makikitang hayop na nagdadasal. Nakita nyo ba yung asong alaga nyo na nagdadasal pag umaga? Walang ganun. Kasi wala siyang espiritu. Meron din tayong konsensya. Wala niya ng animals kasi wala siyang espiritu. Meron bang animals na pagkakagat niya, nagsosorry siya? Sorry, kinagat kita. Walang ganun kasi wala siyang espiritu. Tao lang ang meron. And then meron tayong desire to live forever. Yan. Desire to live forever. Mabuhay tayo. Humaba yung buhay natin magpakailanman. Sorry, medyo naputol lang kasi iba yung PowerPoint soft office na gamit ko dito. So, desire to live forever. Yung mga dalaga dito, maging totoo kayo. Halimbawa, may nanligaw sa inyo. Sinabi sa inyo, mamahalin kita ng 50 years. Masaya ba kayo? Mamahalin kita ng 100 years. Masaya ba kayo nun? 100 years lang? Ayoko sa'yo? Pero yung isa nagsabi, mamahalin kita forever, magpakailanman. Ano sasabihin ng babae? Naku, yung tawa niya. Hanggang dito na. Talaga? Tayo na. Tawa yung mga... So, kumbaga pag narinig mo yung 50 years, 100 years, parang ano lang siya. Wala lang. Pero pag narinig mo yung salitang forever, magpakailanman, masaya sa puso, masaya. Bakit? Meron tayong paghahangad sa walang hanggan. Dahil meron tayong espiritu. Sabi dito sa Ecclesiastes, babasahin ko sa inyo, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Gayunman hindi niya na malalaman ang ginawa ng Diyos
mula sa pasimula hanggang sa wakas. Tingnan niyo po yung kulay pula. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Meron tayong paghahangad sa walang hanggan. Ano yung walang hanggan na yan? Yan yung espiritu na siyang larawan ng Diyos. Nasa atin. Naninirahan yan sa inyong katawan. Hindi yan nakikita. Pero meron ka yan. Bakit? Meron kang religious heart. Conscience. Desire to live forever. Yung animals, wala niyan. Yung animals, may body, may soul. Bigyan mo yung animals ng pagkain, kapartner, bahay, kontento na yan. Pero tayo, hindi tayo nakukontento. Kahit meron kang material things. Naghahangad ka pa rin ng walang hanggan. Dahil yun sa ating espiritu. Meron tayong spirit. Ang problema ito po. Nakalagay sa Ecclesiastes chapter 12, verse 7 and 8. Tingnan ninyo. At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una. At ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Walang kabuluhan na mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Lahat ay walang kabuluhan. Tingnan niyo po ito, napakahalaga. Ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una. Yung ating katawan, saan ang galing? Mula sa alabok. Yung ating espiritu, galing sa Diyos. Ngayon, yung alabok daw, bumalik sa lupa na gaya ng una. Ibig sabihin yan, pag namatay ka, babalikin sa alabok. Yung espiritu mo, sabi niyan, bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Pag namatay ka, yung espiritu mo, babalikin sa Diyos. Parang ganito yan, para mas maintindihan ninyo. So, yan. Mula saan at saan tayo patungo? Yung ating katawan, mula sa alabok. Pag namatay, hihiwala yung iyong espiritu dyan. Hihiwala yung katawan mo. Diba, na-aksidente ka. Yung iyong espiritu, hihiwalay sa iyong katawan. Yung katawan, mabubulok. Yan. And then, yung espiritu mo na humiwalay sa iyong katawan, haharapin sa Diyos para sa paghuhukom. May judgment. Yung kamatayan, hindi yan ang katapusan. May mga tao na gusto nang magpakamatay. Nakaraan lang, last month, may pumunta sa akin, hindi naman siya nagsisimba, Pastor, pwede ba kitang makausap? Sabi ko, halika, parito ka. Kasi, Pastor, parang gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Iniwanan siya ng kanyang asawa. Gusto niya na talaga magpakamatay. Sabi ko, hindi pa yan ang problema. So, naiintindihan kita, may problema. Pero hindi pa yan ang katapusan. Akala mo, pag nagpakamatay ka, tapos na problema mo, mas matinding problema ang kakaharapin mo. Kasi ang kamatayan, hindi niya nagtatapos ang lahat. Ang totoo, pasimula pa lang yan. Nakalagay sa Biblia. Tingnan po ninyo ito. So, basahin natin lahat ito ng sabay-sabay. Sige, 3, 2, 1. At pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Tingnan niyo po. Pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, makikita ko ang Diyos sa aking laman. Haharap yung espiritu mo sa Diyos. So, pag namatay ka, hindi pa yun. Meron ang espiritu at haharap yun sa Diyos. Parang ganito yan, na-aksidente ito ng sasakyan. Yan. Hihiwalay yung kanyang espiritu sa kanyang katawan. Parang ganyan po ang mangyayari. Yan. Yan. Saan siya pupunta? Langit o impyerno? Saan? So, hindi natin sure. Kung ligtas siya, sa langit. Kung hindi siya ligtas, impyerno siya. Ito po ang nakasulat sa Biblia. Ito yung binigay ko nun sa gusto magpakamatay. Sabi ko sa kanya, wag. Huwag kang magpapakamatay. Halika dito. Bili ako, mag-ano tayo? Drinks tayo dito. Sabi ko, hindi pa yan ang katapusan. Ito nakalagay sa Biblia. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Pagkatapos daw ng kamatayan, minsan, isang beses ka lang mamamatay. Pagkatapos nito ay ang paghuhukom. May judgment. Haharap ka sa Diyos. Kaya nandito tayo, paghandaan po natin yung paghuhukom ng Diyos. Meron ka ng buhay, tapos na yan. Ipinanganak ka na sa mundong ito. Nakita natin kanina. Tapos na yung birth. May buhay ka na. Iba-iba tayo na yung kalagayan. May estudyante, nag-aaral, meron ng may pamilya, iba-iba. Pero ano man yung kalagayan sa buhay, isa lang ang sure, mamamatay ka. At pag namatay ka, hindi pa po yan ang katapusan. May judgment. Yan yung purpose kung bakit tayo nandito. Yung target natin, magkaroon ng kaligtasan. Kung ikaw ay maligtas habang nabubuhay, inalam mo na yung paraan paano maligtas. Langit.
Pero kung pinabayaan natin, kasi nga marami tayong pinagkakaabalahan sa mundo, napalipas natin yung time, namatay ka, meron naghihintay na hell, walang hanggang impyerno. Saan nyo gusto? Langit o impyerno? Saan? Wala lang, bahala na kung saan. So, wag pong ganun. So, kung naiintindihan nyo, yung Biblia, merong langit, merong impyerno. Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo doon sa impyerno. Nagnanais ang Diyos, lahat ng tao ay maligtas. Pero para maligtas, kailangan yung tao magbigay ng time. Kasi ngayong week, pwedeng abala kayo. Pwedeng may mag-imbita sa inyo na kaibigan nyo para sa kasiyahan ng ating katawan, ng laman. So, kailangan tanggihan nyo po yun. Kung ano man yung mga appointment nyo, tanggihan nyo muna. Meron pa tayong 4 na session na natitira. Alam ko, mga pagod kayo ngayon, kaya tatapusin ko dito ng maaga. And then bukas, so yun, makapag-umpisa tayo ng eksaktong oras. So, sana, lahat naman gusto langit. Wala sanang mapunta doon sa walang hanggang impyerno. So, ini-expect ko po, humihingi ako sa inyo ng favor na sana tapusin nyo. And then, kung meron kayong makakakilala na hindi pa sure sa kaligtasan, isama nyo. And then, mag-aral ng Bible. Meron pa natitirang 4 sessions, so makakahabol pa siya. So, tayong lahat ay mukha tayo manalangin. Panginoong Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa oras na ito na ipinagkaloob mo. Nawa Panginoon, ikaw po ang kumilos sa mga nakikinig, lalo na Panginoon sa mga hindi patiyak sa kanilang kaligtasan, mahabag ka po sa kanila. Nawa Panginoon, ni matapos po ang session na ito. Maring marami pang kaluluwa sa lugar na ito na naghahanap ng kaligtasan, tulungan mo po sila na madala po sila sa lugar na ito upang makaunawa po sila ng kaligtasan. Alam po namin na malapit ka nang dumating at ang mga tanda ng katapusan ng panahon ay nangyayari sa paligid namin, kaya hinihiling po namin na ikaw pong gumabay sa Bible seminar na ito hanggang sa huling araw. Ingatan mo rin po ang bawat isa sa kanilang pag-uwi na makarating sa kanilang tahanan ng maluwalhati. Salamat po Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat sa inyo lahat.